Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Puerto Princesa at sa buong lalawigan po ng Palawan. Para sa malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, narito na ho ang ating pong mga balita sa Super Balita sa Umaga numero 2. Super Radio Puerto Princesa DYSB. Ito ang balita. Alas 5:46. Unahin muna natin ang Pag-asa mga kapuso dahil marami ho nagtatanong. Wala akong pasok sa mga eskwelahan ba? Unahin muna natin ang Pag-asa mga kaibigan dahil mukhang magkaiba yung inilalabas na ulat. Kumpirmahin nga natin dahil kagabi pa ho alas 11 ho ng gabi, lumabas na signal number 1 ang lungsod ng Puerto Princesa. Pantay Bagyo! Nasa linya ho natin si Sir Allen Losok ng Pag-asa Puerto Princesa. Sir Allen, magandang umaga po. Lagay po ng ating pong panahon. Pasok! Yes, magandang umaga po sa mga Kaya nga po, update po natin sa ating bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ito pong bagyong depression po natin na si Bergiana ay na-maintain po nito ang lakas nito at patuloy po itong kumikilos northwest po ng Negros Island region. At ngayon nga po ay nasa coastal waters na po siya ng Pinamunghahan, Cebu. At may lakas nga po malapit dito sa isla na umabot hanggang 55 km per hour. At may bugsot po ng hangin na umabot ng 90 km per hour. At gumagalaw nga po ito sa direksyon ng northwest sa bilis na 25 km per hour. At asahan nga po natin na itong bagyong itong tropical depression po natin ay nagdadala po yan ng mga pagulan sa lalawigan ng Palawan. Inaasahan nga po natin na kaninang madaling araw ay mabubuhos na nga po yung malakas na ulan natin. At nakataas pa rin po ang signal number 1 sa lungsod po ng Puerto Princesa, kasama po ang lungsod ng Puerto Princesa. Ganon din po ang Araceli, Taytay, Lido, Dumaran, Rojas, San Vicente. At kasama nga po including itong Calamyan, Grupo Island, itong Puyo Island po natin at Cagayan Sinyo ay nakatala pa rin po ang signal number 1 sa mga lugar na yan. At yun nga po, inaasahan nga po natin na may mga pag-ulan pa rin po idadala o ibubuhos itong tropical depression po natin habang papalapit nga po ito dito sa lalawigan ng Palawan. At yun nga po, yung track nito ay inaasahan nga po na between dito sa may pagitan nga po ng Iloilo to Coron Island, yan po magkukross itong bagyo po natin. At yun nga po, inaasahan natin na medyo lalakas pa ng bahagya itong bagyo natin, yung tropical depression po natin. Habang binabaybay niya itong karagatan po papunta ng Palawan at tinataya nga po na maaari itong umabot hanggang tropical storm o magiging storm category po itong bagyo po natin. At inaasahan din po natin na pag nag-upgrade po itong bagyo natin ay tataas din po ng signal number 2 yung may itataas dito sa Northern Palawan po natin. Ganun din po yung lungsod ng Puerto Princesa. Kasi natin na habang approaching po itong bagyo po ay nandyan pa rin po yung signal number 1 Puerto Princesa. At yun nga po, nasaan natin by Thursday, between Thursday po ng gabi hanggang Friday po ng madaling araw ay yun po yung inaasahan natin na pag-exit na ng park. At medyo lalakas na po itong bagyo paglabas niya ng Philippine Area of Responsibility. Kaya yun nga po, asahan po natin na may mga pagulan tayo sa lungsod, hindi po sa lalawigan. From time to time po itong Southern Palawan natin makakarating po yung pagulan.
mas lalo po itong Northern Palawan po natin at itong lungsod po ng Puerto Princesa. Asahan nga po natin na yung hangin na hindi ganun po yung inaasahan natin din sa lungsod, pero yung dami po ng ulan ay medyo asahan po natin na medyo marami po yan itong dala ng bagyong approaching sa ating lalawigan po. Ganun din po itong ano po natin, ito mag-ingat lalo po itong Northern Palawan po natin na dahil din magiging passage po ng typhoon. Mga anong oras yan, Sir Allen, inaasahan na posibleng dumaan diyan po sa may bahagi ng El Nido at Coron? Karagitaan yan, Sir Allen. Base po sa mga model forecast po o yung mga tinitingnan po natin mga model po, mga model po ay dahil mamayang hapon po ay na-expect po natin na tatawid po ito o mag-pushing Northern Palawan po itong bagyo po natin. Kaya inasahan po natin ngayon medyo kalma po o wala tayong medyo pagulan ngayon, pero asahan po natin mamaya ay magbubuhos po ulit yung ating ulan dito sa lungsod at sa lalawigan po, lalo-lalo na po yung Northern Palawan. Expect po natin by itong afternoon po around 5 p.m. Between 5 p.m. po yan hanggang 10 p.m. po ay yun po na mag-approach pa o tatawid po siya within area po ng El Nido at itong pagitan ng El Nido at Coron Island po natin. At yun nga po, kaya iba yung pag-iingat po, medyo marami nga po yung ulan yung dala niya at may mga pag-ulan na po tayong naitala. Saturated na po yung mga kalupaan natin, ganun din po yung mga kabundukan natin, kaya possible po yung landslide at mga flash floods po natin. At may nakataas na rin po na heavy rainfall warning sa ating lungsod po at sa lalawigan po. Nakataas po sa lalawigan ng Palawan, naka-orange na po tayo. Itong Balabac area po natin, Batarasa, Buxton, Cagayan Silio, Puyo, Magsaysay, Nara, Quezon, Rizal, Tupuyo, Espanola, and Alcotaya. Ay na-expect po natin na madagdagan pa po yan yung mga munisipyo na ilalagay po sa heavy rainfall warning po natin at medyo tataas pa po yan hanggang orange hanggang sa rin po sa mga susunod po na oras. At yung may kataasan din po yung mga dagat po na nakapalibot sa ating lalawigan po sa lungsod. Medyo expect po natin na itong sulusip po natin hanggang 4 na metro magiging pagtaas ng alin dyan. Samantalang itong papuntang Northern Palawan po natin, facing west po natin, ngayon po ay 2 meters hanggang 4 meters po ang in-expect yan, pero pag approach po nito o dating po ng bagyo ay hanggang 5 meters po in-expect natin na pagtaas ng mga pag-alon dyan. Ganun din po dito sa may Southern Palawan po natin, facing west po natin ay hanggang 3 meters naman po in-expect natin na taas ng mga pag-alon. Ito po yung direkto lang ulat ng panahon galing po sa Pag-asa Duty Station, alin dito. Maraming salamat, Sir Allen Losok, ng Pag-asa o ng DOST Pag-asa Puerto Princesa. Signal number 1 ng Puerto Princesa. May mga nagtatanong kung wala hong pasok, tayo ho'y nasa signal number 1 na. Yung ilang munisipyo, mayroon na hong deklarasyon ng suspension of classes, pero dito sa Puerto Princesa mukhang tahimik lang. Kaya marami ho nagtatanong, sila kahit nasa signal number 1, mayroon pa rin pong rekomendasyon yung pong kanilang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office para sa deklarasyon. Dito sa atin, tahimik lang. Marami hong nagtatanong. Pero tayo ho'y nasa signal number 1 na. Nasa discretion na lang ho natin, orange rainfall nga, automatiko, wala akong pasok, Pero ngayon tayo ay nasa signal number 1, umpisa pa ho kagabi, alas 11 ng gabi, mga kapuso.
Alas 5:55 na ho ng umaga mga kapuso. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga. Tuloy-tuloy na ho tayo sa iba pang mga balita. Super Radio Puerto Princesa DYSB. Ito ang balita. Emergency Operation Center ng Puerto Princesa inactivate na rin kasunod ng inaasahang pagdaan ng bagyo. Ito po sa lalawigan ho ng Palawan. Super Radio Local News. Si Super Wilmar Abreya sa detalye ng balita. Pasok! Inactivate na ang Emergency Operations Center o EOC ng Puerto Princesa bilang pagbabantay sa bagyong Verbena. At kay Atty. RSJ Del Rosario, ang City Information Officer ng Puerto Princesa, naka-activate na ang emergency operation ng lungsod. Naka-standby na rin umano ang City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRM o 24 oras upang mag-monitor sa lagay ng panahon at anumang insidente sa lungsod. Nagpapalabas na rin umano ng Weather Advisory ang CDRRM o bilang parte ng paghahanda sa bagyo. Kaalinsabay nito ang tuloy-tuloy na rin pakikipag-ugnayan sa iba't ibang mga barangay sa Puerto Princesa. Ako, si Wilmar Abreya ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Tanduay Light, gaan ng may kasama. Biogesic, headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic. Bayan ng Cuyo nakatakda ng magpatupad ng preemptive evacuation ngayong pong araw dahil ho sa bagyong Verbena. Super Radio Local News. Lamin ho natin ang detalye ng balitang yan na muling bumabalik si Super Wilmar Abreya sa detalye ng balita. Paso! Magpapatupad ng preemptive evacuation ang munisipyo ng Cuyo ngayong araw dahil sa bagyong Verbena. Sinabi ni Mayor Andrew Ong magsasagawa sila ng pagpapalika sa mga residente sa mga coastal barangay ng munisipyo at maging mga nasa mga baryo na nais ding lumikas. Sinabi ng alkalde, problema nila ngayon ang gagamiting pondo sa pagtugon sa paparating na bagyo dahil naubos na ang Quick Response Fund o QRF ng munisipyo sa pagtugon sa bagyong Tino. Ayon sa alkalde, maghahanap umano ng pondo o pwedeng magamit sa pagtugon sa paparating na bagyo. Samantala, nagdeklara na rin ang suspension ng klase sa lahat ng antas ngayong araw sa munisipyo. Ako, si Wilmar Abreya ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Alas 5:58 na ho ng umaga. Samantala mga kaibigan, si Mapag Balita, puntahan po natin ang balita mula kay Super Kenneth Calumresa. Dalawang individual arestado sa illegal na tupada sa barangay Bangkaw-Bangkaw. Super Radio Police Report. Super Kenneth Calumbre sa detalye ng balita. Paso! Arestado ang dalawang lalaki matapos sa mahuli nagsasagawa ng iligal na pagtutupada sa Purok Mahogany, Barangay Bangkaw-Bangkaw, lungsod ng Puerto Princesa. Kinilala itong sina alias Genesis, 39 anyos, at alias Jomari, 39 anyos, mga residente sa lugar, saan sa naturang operasyon ay nakumpiska sa kanila ang dalawang manok na panabong, ilang perang pamusta at ilang kagamitan na ginagamit sa iligal na pagtutupada. Sa ngayon ay nasa kustodiya na sila ng pulisya para naman sa kaukulang disposisyon. Ako si Kenneth Calumris ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Balikan ho natin ang bayan po ng Cuyo. Coast Guard Station, Eastern Palawan sa bayan ng Cuyo. Naka-heighten at red alert status na dahil ho sa bagyo. Super Radio Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan, si Super Wilmar Abreya. Meron pong karagdagang balita. Paso! Dahil sa posibleng epekto ng Tropical Depression Verbena sa Cuyo Islands at Cagayasillo, ay itinaas na ng Coast Guard Station Eastern Palawan sabay ng Cuyo ang kanilang alerto sa heightened alert at red alert status. Kaugnay nito ang lahat ng personnel maging ang Deployable Response Group o DRG at lahat ng floating assets ay nakaposisyon na sa mga estratehikong lugar para sa matiyakang mabilis at coordinated na emergency response. Samantala, pinaigting na rin ang nasabing himpilan ng Coast Guard ang kanilang information drive, lalo na sa coastal barangay, gayon din ang pamamahagi ng safety advisory sa mga mangingisda at mga residente para sa paghahanda sa bagyo. Ako, si Wilmar Abreya ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo.